Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Well, kumusta ang lahat ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon. First time kong nakita na sinupalpal ni Loren Legarda si Marcoleta. Sobra na talaga ang pagdepensa ni Marcoleta sa China. Parang binayarang attorney siya ng China, parang binayaran na ambasador ng China, at daig pa niya yung spokesperson ng China. Dito, si Tomas Kluma naman ang sinira ni Marcoleta ang reputasyon ni Tomas Kluma, yung nakadiskubre na isang attorney rin na taga Bohol, na isang mangingisda rin, ang kapatid na si Pilimon. Kaya merong kanta na si Pilimon nangisda sa karagatan. Yun pala ay kapatid ni Kluma na nagpapatunay na mangingisda talaga ang pamilya ni Kluma. At si Kluma ang nakadiscovery ng Kalayaan Group of Islands, tinatawag na Freedom Islands. At kung ang China ay meron silang historical claim na sinasabi na meron daw Chinese na ninuno nila na nagbenta ng pansit sa Palawan at Zambales, mas grabe si Kluma, kasi si Kluma nga ang unang nakadiscovery ng maliit-liit na mga isla dyan sa Kalayaan Group of Islands, which is na turn over kay President Marcos at ginawan ito ng presidential decree na ito'y parte ng Pilipinas. Kaya ang Kalayaan Group of Islands, undisputed yan. Yan ay talagang sa Pilipinas dahil meron tayong presidential decree niyan ni Marcos na hindi pa nag-claim ang China noon yan. Una tayong nag-claim yan. Kaya nga kahit Vietnam na malapit doon na hindi nag-claim dahil alam nila na may rights to claim. Yung unang nakadiscovery, walang iba kundi si Tomas Kluma. At ito ang gustong i-erase, burahin ni Marcoleta sa history of the Philippines, ang pagkadiscovery ni Kluma na isang Pilipino sa Kalayaan Group of Islands, para mawala ang ating strong claim dyan sa Kalayaan Group. Pero sinupalpal ni Loren Legarda dahil yun pala 20 years ago, ito'y isang episode ni Loren Legarda sa kanyang TV show, ang kanyang interview kay Tomas Kluma. Kaya mas nakakilala si Loren Legarda kay Tomas Kluma kaysa dito sa pitbull na ito, na bulldog ng China. Kaya ito ang balita atin panoorin. We need to say all this. To allay all those false statements and misinformation. Misinformation daw yung Tomas Kluma na nag-claim eh. Paano naging misinformation? Nasa record, nasa annal of history of the Philippines yun, na binayaran nga lang yun ng gobyerno ng Pilipinas ng ₱1 lamang si Kluma dahil ikinulong niya ni Marcos dahil sa ayaw ibigay sa Pilipinas ang mga isla na yan. Kaya nang nagkasundo, binili ng ₱1. Ang ₱1 noon ay parang 1 million yan eh. Kaya nga yung mga ₱1 na 1906 binibili ng 1 million eh. Kasi mahal ang piso noon. Mahal ang halaga. Okay, so ito hindi nakatiis si Loren Legarda. Sinabi ni Loren Legarda, mag-aaral ka muna ng history. Ito. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Yes. Did I give you enough time? Yes, ma'am, and thank you very much for the Talaga, time. parang Yes, aso. Talagang kinakahol niya yung mga yung kalaban ng China eh. Kasi si Kluma ay isa sa mga key factor na magpapatibay na atin talaga ang Kalayaan Group of Islands. Kasama dyan ang Pag-asa at iba pang isla ng Spratlys. Discovery. May mga muhon dyan si Kluma, at kapag nakita yung mga muhon dyan na nilagay ni Kluma, yan yung magpapatunay na una tayo nakaapak dyan sa mga isla na yan. Kaya ito na, Loren Legarda, pakinggan natin. I'm sorry I had to take a call and because I wanted to give the time to my colleague to clarify certain statements. I apologize, I did not hear what you said, but whatever he says is what he says. You'll be able to read what I said anyway, madam. I will Kaya read hindi na yan the babasahin ni transcript Loren, of kasi alam records. nga ni Loren yan dahil isang episode niya yan sa kanyang TV show, ang Kalayaan Group of Islands, noong 1991, ay na-interview daw niya ang pamilyang Kluma. Kaya mas nakakaalam si Loren Legarda
kaysa dito sa pitbull na ito ng China. Ay daig pa ang China si spokesperson na si Jun Jakun eh. Daig pa niya yung mukhang Barney ng Sesame Street sa na ambasador ng China eh. Daig pa niya yung ano eh, si Jinping eh. Eh, ito na lang siguro yung maging presidente ng China, si Marcoleta. Naggaling-galingan eh. Pero supalpal siya dito kay ano, Loren Legarda. And whatever clarification the good senator has said, I would suggest that you state it in plenary so that it is in record in the plenary session, whatever it has. Then we proceed with our bills. It's never too late to take up GSE. So kayo po, it's never too late to take up GSE. Masters in National Security. It's never too late to take Ayun. masters in national GSC security. Yun eh, parang pag-aaral ng history. At dahil sa ang pinag-usapan nila ngayon ay national defense. Kaya kung national defense, dapat, bakit mo pipilayan ang Pilipinas? Ang ginawa ni Marcolelat, pinipilay niya ang Pilipinas eh. Kasi tanggalin niya yung Kalayaan Group of Islands ni Kluma na hindi daw yan sa Pilipinas. Grabe no, si Marcoleta pati si Kluma binanatan eh. Napaka tarantado. Naku. Grabe. Kaya dito tatawag yung apo ni ano eh, hindi lang natin narinig eh. Apo ni Kluma para sasabihin ng katotohanan yan. Pinatawagan ni Loren. Grabe talaga kung mapakinggan nyo ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ay daig pa talaga ni Marcoleta yung mga attorney ng China, ambasador ng China, spokesperson ng China, pati si Xi Jinping daig niya eh. Kaya kung may halalan sa China, baka tatakbo to. Eh, hindi naman pwede kasi komunista doon eh. Kaya ito siguro ang ano eh, mapipisil ng China na magiging presidente sa baka sa after 2028 sa susunod na eleksyon, baka ito na yung pupunduhan ng China na tatakbo. Kasi sigurado namang matatalo si VP Sara. So pagbalik nila, si Marcoleta na ang ano, nagdunong-dunungan eh, para bibilib sa kanyang mga DDS. Pero hindi niya alam, marami sa mga DDS na kakilala ko na kapag WPS ng pinag-usapan, Kalayaan Group of Islands, Pag-asa Islands, Baho di Masinloc, kung ano pang mga isla dyan, kapag yun ang pinag-usapan ay wala ng DDS pa. Sabi ng mga DDS sa akin na sa Pilipinas talaga sila. Iba kasi yung pinaglalaban nila si Digong, iba rin yung pinaglalaban nila ang Pilipinas. Natin, hindi lang nila. Natin. Kaya ang mga DDS ay galit din kay Marcoleta. Kasi Pilipinas na to eh. Binibenta pa sa China. Grabe. Mas masahol pa to kay Digong. Kasi very vocal at sinisira niya yung history of the Philippines. Balik tayo kay Loren. Batikan na abogado na kayo. Provided they will exclude the Batikan na abogado na kayo. provided they will exclude the Thomas Kluma issue. Totoo naman yun ah. Hindi, wala pala sa. The general already confirmed it to me. It may not be the classes, it's historical fact. In fact, sino ang bihasa? Who can give us the historical Ayun. perspective of the Spratlys? Because when I was a young journalist in the 80s, anong taon yun? Thomas Kluma interview ko. Google niyo. Tanong kay Jane, ngayon na. Eh, kanino ko po sinabi 30 minutes ago. In-interview ko po Ayun. si Thomas Kluma sa bahay niya sa Quezon City. Tawagan si Rizabel Kluma. Yung apo niyang si Rizabel nandun. But retired na si Rizabel. That was like, I was in my 20s. And I interviewed tamimi dyan Thomas si, Kluma. si Marcoleta. And we talked Anong about alam the ni Spratlys Marcoleta? in the Ngayon nga 80s. lang niya narinig si Kluma eh. Di ba nung unang mga pagsasalita niya against the Philippines, ang pagsabi niya na walang WPS, wala pang Kluma siya na binanggit eh. Ngayon nag-vlog ako ng Kluma, 2 video na vlog ko kay Kluma eh, baka narinig niya. Kaya nagka-interest siya sa pangalan na Kluma, which is mas nauna pa ito sa mga Chinese na madiscovery ang Kalayaan Group of Islands. Ngayon kung talagang disputed island yan, dapat ang Vietnam ang pinakamalapit dyan eh. Dapat ang Vietnam ang nag-claim yan. Pero hindi eh. Dahil ang Vietnam ay nag-claim din doon sa mga parte ng Spratlys na talagang malapit doon sa Vietnam. At hindi rin tayo roon nagipag-contest. Kasi alam din ng Pilipinas na
200 nautical miles na yung galing Vietnam. Kaya sa kanila yun. Itong Kalayaan Group kasi out of the 200 nautical miles ito. Pero ang Pag-asa Island ay meron ng mga naninirahan, meron ng mayor, meron ng gobernador, merong hospital, merong outpost. Kompleto sirkados ang Pag-asa Island eh. At malapit diyan ay yung Kalayaan Group of Islands. Ayun, pero pilit na tinitibag ni Marcolita ang history of the Philippines eh. At yung China talaga na narratives ang gusto niyang baguhin ang history of the Philippines eh. Wala na yung kanta na si Pilimon. Sabi ni Marcolita, hindi raw nangingisda doon si Kluma. Ang hindi niya alam, yung kantang si Pilimon na masur sa karagatan, yun yung kapatid ni Kluma na una talagang nakadiscovery dyan. Tapos sinabi ni Pilimon, kuya, meron kaming nadiscovery na mga isla na maraming ibon, maraming pawikan, maraming mga isda, at napakaraming isla. Ngayon si Kluma, si Tomas, na kapatid ni Pilimon Kluma, ay isang attorney at maganda ang katayuan sa buhay, kaya kaya niyang ipasurvey sa mga geodetic engineers doon. Nilagyan pa nga ng mga muhon yan eh. Grabe naman to si Marcolita. Kahit hindi siya eksperto sa history, ay tinitira niya si Kluma eh. Kaya butata siya dito kay Loren dahil wala siyang may kwento dyan. Balik tayo sa video. And then, fast forward 1992, I took up my master's in national security. And then, fast forward 1992, At the Blue Book, I took up my master's in national security at 32 years old. South China Sea. At the Blue Book, one of our exams, midterm paper, was on the South China Sea issue on the Spratlys. Wala pang computer, wala pang soft copy, handwritten ko yun sa isang Blue Book ko. Mahahanap kaya ng NDCP yung Blue Book ni Loren Legarda noong 1992. Sumusulat na ako about Kung meron yun, as early as Ayan, 1992 po, Marcolita, anong masabi mo dyan? ay Huwag ka nang sumusulat na ako about the argue Spratly kay Islands. Legarda. Wala kang alam sa WPS, lalo na sa Kalayaan Group of Islands na na-discover ni Pilimon at ni Tomas Kluma. Hindi mo nga alam si Pilimon eh. Si Pilimon talaga ang nakadiscover niyan. Kaya lang ang nagpasukat, nagpagawa ng description ng mga isla na yan at nag-claim sa buong mundo. Sumulat si sinulatan ni Tomas Kluma ang lahat ng mga bansa, lalo na ang UN, na meron siyang na-discovery at ito'y pangalanan niyang Freedom Island. At ang flag nga doon ay albatros eh. Ang flag nila sa Kalayaan Group ay albatros dahil napakaraming albatros na ibon doon. Ayun, anong masasabi niyo, Marcolita, spokesperson ng China ngayon? Diba, kahit butata ay nag-ano pa rin eh. Uma-acting pa rin eh. Alright, so mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa pagdunong-dunungan ni Marcolita na binutata lamang, sinupalpal ni Loren Legarda? First time ko narinig na sinupalpal ni Loren si Marcolita. Kaya hindi mo matiis eh. Na pati yung Kalayaan Group ay tinitira ni Marcolita na hindi raw sa Pilipinas. Dahil piki daw yung pagka-discovery ni Tomas Kluma. Yung pagka-discovery ng China na sinabi nila na meron silang ninuno na nagbinta ng mga pansit dito sa Palawan. Meron ba silang ebidensya? Meron bang muhon na dala yung mga ninuno nila? Wala. Pero si Kluma merong muhon. Merong muhon na nilagay niya diyan sa mga isla-isla diyan sa Kalayaan Group. Kaya ako saludo kay Kluma, Pilimon at kay Loren Legarda. Anong masasabi niyo mga kababayan, mga Golden Boy? Pag-comment sa ating comment section. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong at sana maibalik na ang ating monetization sa channel na to. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.